Bago ka makarating sa 1 billion, kailangan mo munang magkaroon ng 999,999,999 peso and 99 cents. Biruin mo, ang isang bahay po, let's say, yung middle class na bahay, 10 milyon. Ilan munang bahay bago ka makakapat? Ilang bahay ang kaya mong bilhin sa 999 million ho, di ba? Dito, bilyonan ho ang usapan eh. No? Individually, nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord. Ayan. At Lang ya si dating Senador Trillanes, ang hilig magbanggit ng mga gano. Magdidilaw na naman itong itong video namin, mga bossing, no? Ayaw ni YouTube nung ganun eh. Pero tuloy ito ay nangyari from 2011 to 2013. So, makikita niyo 11 to 13, 2 taon. nila doon kasi cheque yung ibinibigay sa kanila na ini-encash nila, manager's check sa pangalan nila. So individually yan tatay, si Digong, yung magkakapatid, Sara, Pulong, Baste, pati si Hanilet tsaka Kitty na joint account. Kitty. The joint of Hanilet and Kitty. Ito, ulitin natin. Baste, Pulong, Sara. Ano po? Kitty. Duterte, si dating Pangulong Duterte, si Hanilet. 6. Tama ba, 6? Grabe. 12 bilyones yung kung tagda 2 bilyon kada isa. Lahat sila tumatanggap, ang total ay mga 40 to 15 million pesos every 6 months. So, galing sa isang drug lord. So, ito, pag lumabas ito, malalaman, hopefully, no, kung mulat talaga or bukas ang pag-iisip ng kababayan natin, makikita nila na talagang si Duterte ay nagpapanggap lamang na galit sa droga dahil siya mismo ay may kapartner na drug lord na nagbibigay sa kanila ng dividendo. Yan po yung... Di ba may Michael Yang pa na ginawa niyang presidential advisor? Ang nakikita natin na mabigat na ebidensya na hindi nila mapapaliwanag. Yung mga DDS yata ang gusto mangyari no? Kumbaga yung malaking Jong-un. di ba? Malaking Jong-un na yung mga taga North Korea, Kim Jong-un, pero grabe pala yung ginagawa ni Kim Jong-un, Bukod pa doon sa kung bakit sila magkakaroon ng mahigit 2 billion pesos na hindi nakadeclare sa SALN. At itong mga itong sila Sara at itong sila Digong, di ba? Yung buong pamilya nila, nagpapanggap yan sila na simpleng mga tao lang sila. Nakita natin yun. Di ba, nakita nyo yung birthday cake, yung kung di ako nagkakamali, maliit na tinapay ba, o totoong na binaliktad, or whatever. Pero nung wide screen, yung camera, may lechon, di ba? Kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo, pero noon pa lang, nung meron pa lang si Digong, bilyon-bilyon na ang pinagkakapirahan nila. Grabe. Inip na akong makitang nakakulong si Sara, sabi ni Prince J. Banares, 54-52. Sabi ni Sir Archie Beroya, hayop mga animal, bilyon ang usapan. Hindi pa. Nakakahawak nun milyon lang nahawakan ko. Milyong buhangin daw po. No? Imagine niyo po mga kababayan. Putulin ko lang muna ito. Dakuin na muna ho natin mga boss chief amo sir. Si Loren Legarda. Inaaksyonan ang Gagalit. Oo, kasi hindi umaten si Karin. No? Yung Department of Energy Secretary, gagalit po. Ayan, tignan niyo po, galit na galit po mga kababayan. No? Oo. Pero para ho sa akin, hindi na talaga makakaulit sa akin to. Kung mag-re-elect ko ito, nakatatak na ho sa isip ko, mga boss chief amo sir. Nung pagkakapanalo pa lang po ni Pangulong Bongbong Marcos, eto, kumampi na to sa mga taga-bundok Naalala niyo po iyon?
Di ba? Nandiyan si Sir Miko Boys. Oh, naku, nagpalipad na naman. Maraming salamat po. Ito mga boss chief amo sir ha, na-appreciate po namin no, yung mga palipad ninyo po. Na-appreciate po namin yung mga pakulay ninyo. Pero wag na po. No? Maraming salamat po. Okay lang po kami. Nakalimutan lang pong i-off yan ni Jordan G. Ipapa-off ko kay Jordan G. Mamaya iyan. No? Mas okay na siguro yung mga inaanak ninyo, yung mga anak ninyo, yung mga kapatid ninyo, yung mga ano, yung padalhan nyo na lang po. Pero kami, okay lang po. Pero uulitin ko, Sir Miko, no, at yung sa ibang mga nagpalipad, maraming salamat po. Na-appreciate po namin yan. Okay? O game, Loren, Banat! Excuse me, Ah. hindi po Na hayop, nagbabato na salamin. Gigil talaga kay Garin. Hindi ho kaya yung gigil nito ay nanggagaling dahil doon sa 24 billion. Mga kababayan, no? Na magiging danyos nung kanyang anak na si Promil Kid. Hindi kaya dahil doon? Tuloy natin. nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Sandali. Ay, executive, okay. Pero nagbe-break naman kayo. Naalala nyo nung nung kay Sara Duterte, yung impeachment, di ba? Naku, grabe, ang haba ng break ng Senado noon, ha? Sige, tuloy niyo po. Baka may sleepless night din si Lawrence. Sabi ni PJ Tube, malamang ho yan. Sino ba naman ho ang hindi may stress mga kababayan? Kung ang kinakaharap po nung kanyang anak, 24 na bilyon na danyoso na sinasabi ng DOE, no? Department of Energy, na matagal na po namin ini-issuehan ng notice itong si Leandro Lebiste. Kaso, wa daw pansin mga boss. Siguro dahil panahon ng dating Pangulong Duterte at ka-close nila iyon. Di ba? Kaya okay lang. Kaso, eto pansin nila. Naku, iba tong administrasyon ni Bongbong Marcos. Mukhang mayayari at tutuluyan tayo dito. Di ba, Sir Paulo, shoutout po sa inyo. Plus kay Auntie Claire pa. Di ba? Mukhang matutuluyan yung anak ko dito. Ang laki nun 24 billion, no? Problemado si Promil Kid sa 24 billion, correct? Baka kaya nang gagalaite. Hindi kaya ito ay personal na galit? No? Siguro, mali naman talaga yung pagliban. Pero, ang nababasa ko dito, nakakuha ng tiyempo para pumutok, para mailabas yung galit. Sige. Gawa ang inyong hiningi. Okay, dalawa. Excise tax na pasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, sige na nga. Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. Sabi ni Ariel Salinga, masyado kasing pabibo, bumalik tuloy sa pagmumukha niya. Hindi kasi naman, yung kay Lebiste, gusto lang, ang nakikita ko doon, kaya nakialam, kaya nakisali, kaya Cabral Files si Lebiste, para mapagtakpan ho ito No? Yung notice na ipinapadala sa kanila ng DOE, biruin mo pa naman. Pangako makakapag tulong sa bayan, di ba? Sabi ni Marco Pasigna, may point naman si si Legarda in fairness. Meron naman po. Kaya lang ang nakikita ko lang dito, yung pagbuhos niya dahil nga siyempre merong kinakaharap yung anak niya versus dito kay Lagarin. And cite the impact, Correction versus Department of Energy sa pamumuno ni Secretary Garin. aramdaman pa. Yun ang sabi ng chair ni Senator Okay. Sabi ni Sunny Reyes, humihingi pa ng danyo si Atty. Claire, 500 million. Ang sakit sa ulo talaga. Oo. Ako, hindi man ho ako abogado, mga bossing, pero ang nakikita ko dyan, maaari, malamang, manalo si Atty. Claire Castro dyan.
Bakit to? Simpleng-simple lang ho mga kababayan No? Ang pinagugatan, ang pinagmulan kung bakit po may mga vlogger na nagtatopic noon yung bata-bata, nininegosyo, yung prangkisa. Galing ho yun mismo. Kaya kaya Ombudsman Remulle, magtataka tayo, bakit tumalon? May point, pero may meltdown. O, yun, correct.